ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan, lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel, 35 years old mula sa Tuguegarao. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut. Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming iyon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan. Atsara? Oo, yun nga. Pipinan na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha? Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, wag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Monet, hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang. Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? Oh, sige. Lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao. Para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo!
Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, oh. Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni Mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon yung dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako. Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet. At wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan yung pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po, ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papadudot, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin, ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papadudot. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsapit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit.
Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga naguunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, ilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Hala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Munit, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka Munet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Lagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Oh, sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga rekados
na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, nalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya'y naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagiw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako Maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Bakit pa rin ang pakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin ha? Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Monet. Ano? Yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako.
Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-ingat dyan eh? Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin eh. Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko. Babalik na ako sa trabaho. Sige Monet, ikaw mag-iingat ka rin dyan ha. Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniiwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022 ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako, sorry na mali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali, dito nakatira si Monet? Oo. Monet! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tuguegarao kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yun? Si Leandro.
Katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi kasi may nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Munit? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel, sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman, huminahon ka, naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba at higit sa lahat ay ayaw kong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin
At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? gusto ko namang ipaalam sa'yo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa'yo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yon? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo, kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon, mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo.
Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tingnan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, Papa Dudut. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel. Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. Ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman. Araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan? Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet.
Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapasensya kahit na gaano tayo kasakit sa ulo sa ating pamilya ay matuturing na isang biyaya. Pero hindi lahat ng tao ay merong mahabang pasensya, kaya wag natin itong sasagarin. Ikaw kabarangay, mapagpasensya ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na iisa ang puno ngunit magkaiba ng bunga. Yun kasi ang eksaktong tampok ng aking kwento na pinadala sa programa ninyong Barangay Love Stories. Naisipan kong sumulat para ibahagi ang istorya ng aming pamilya ni Ate Joanna. Pero bago tayo dumako doon ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Giselle, 30 years old at taga Mandaluyong. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang virtual assistant at ako na rin ang tumatayong guardian sa aking pamangkin na kaisa-isang anak ni Ate Joanna. Kung paano yon nangyari ay matutunghayan ninyo sa aking kwento. Magsisimula ang lahat noong mga teenager pa lamang kami, Papa Dudut. 1 taon lang naman ang pagitan ng mga edad namin ni ate pero hindi kami masyadong close. Dahil magkaiba kami ng ugali. Baka po tumaas ang presyon ninyo niyan eh. Tama si Giselle. Baka mamaya sisihin niyo pa kami pag napano kayo dyan. Paano hindi ako magagalit ng husto puro ka bulakbol?
Kung todo hingi ka pa naman ng baon sa amin tapos malalaman namin ng mama mo na hindi ka pala pumapasok sa eskwelahan? Siguro, sinumbong ako sa inyo ni Giselle, no? Hoy, Giselle! Kahit kailan, napaka-epal mo talaga. Wala akong ginagawa sa'yo, ah. Giselle, anak, matagal mo na bang alam na nagbubulak-bul lang ang ate mo? Po, naku hindi po. Ni ayaw nga akong kasabay ni ate pag pumapasok sa eskwelahan kaya hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pwede ba, Segunda, wag mo na ngang idadamay dito si Giselle. Alam naman natin pareho na matinuyang anak natin yan at ito lang namang si Joanna ang pasaway at sakit sa ulo eh. Oh, edi si Giselle na ang anghel at ako na ang demonyo. Ate, huwag mo na nga sagot-sagutin si Papa. Sip-sip ka talaga. Pwede ba, Joanna, imbis na pinagdidiskitahan mo yung kapatid mo na di hamak na mas matino kaysa sa'yo, ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka nakakalimutan mo na hindi lahat ng kabataan na gustong mag-aral, nakakapag-aral. Paswerte nga kayong magkapatid kasi ginagapang namin kayo ng mama ninyo para makapagtapos. Tapos magbubulakbul ka lang sa eskwelahan? Tama ang papa mo, anak. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok sa klase nyo? Tsaka bakit ka nagsisinungaling sa amin? Ayoko na kasing mag-aral eh. Kayo lang naman pilit ng pilit sa akin na pumasok sa eskwelahan. O anong gagawin mo kung hindi ka mag-aaral? Sige nga. Ano nga ba? O kita mo na. Wala kang maisip kasi wala ka namang isip. Sobra naman po kayong magsalita. Pa, huwag niyo naman pong pinagsasalitaan ng ganyan si ate. Ginagawa naman po niyang makakaya ni. Anong sinasabi mo dyan, Giselle? Puro nga bagsak tong mga grado ng ate mo. Asan dito yung ginagawa niya makakaya niya? Sige nga. Sorry na lang kayo. Kasi di ako sing talino ng paborito niyong anak. Sa yan lang talaga ang makakaya ko eh. Sagad na yan. Wala na akong magagawa kung binagsak ako ng mga profesor ko. Joanna naman, paano mo nasasabi ang bagay na yan? Para kang walang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo namin sa inyo ng papa mo. Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Nagsorry na naman ako, di ba? Gusto niyo ba? Lumuhod pa ako sa inyo at magmakaawa na patawarin niyo ako kasi bumagsak ako sa klase? Hindi naman sa ganon, anak. Hindi ka lang pala bulakbul sa klase at walang pagpapahalaga sa amin ng nanay mo. Bastos ka rin talaga, Joanna! Ate, please. Huwag ka na kasi mga tuwiran. At bakit hindi? Sa lagay na to papayag na lang ako na pagtulungan niyo, ganon? Aba, sumusobra na kayo! Hindi ka naman namin pinagtutulungan eh. Saan naman galing yun? Sa akin lang! Yun kasi ang nakikita ko eh. Lagi kayong nagkakampihan laban sa akin. Kawawa naman tuloy ako. Hindi yun ganon. Pinagsasabihan ka lang namin ng papa mo. Pwes, magsawa naman kayo! Paulit-ulit na kasi kayo! Arnulfo! Bakit niyo ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Napakabastos mong babae ka? Akala mo siguro mapapalagpas ko ang kalapastanganan ng bibig mong yan, ano? Pues ipapaalala ko lang sa'yo na nasa pamamahay kita at mga magulang mo kami. Kaya wag mo kaming kakausapin ng pabalang. Papa Dudut, galit si ate sa mga magulang namin. Dahil pinapakialamanan siya sa mga bagay na ginagawa niya at pinaghihigpitan ng lubusan. Pero naiintindihan ko naman na concern lamang sa kanya sina mama at papa. Kaya lang matigas na talaga ang ulo ni ate kahit na noong mga bata pa lamang kami. Pero hindi naman masamang tao ang ate ko, hindi lang talaga kami magkatulad ng ugali at prinsipyo sa buhay. Mahiyain ako samantalang makapal naman ang mukha ni ate Joanna. Mahina ang loob ko at malakas naman ang sa kanya. Madaldal siya samantalang tahimik lamang akong klase ng tao. Dahil sa mga pagkakaibang yon, mas naging paborito ako ng mga magulang namin dahil hindi ko raw pinapasakit ang kanilang mga ulo. Sa kabilang banda ay may malasakit pa rin naman ako sa kapatid ko kaya sinubukan ko siyang kausapin at payuhan kahit na ako ang bunso sa aming dalawa. Naniniwala kasi ako na wala naman yon sa kung sino ang mas matanda o mas bata. Kaya lang nagalit lamang sa akin si ate Joanna at tinawag akong bida-bida. Kaya para hindi na ako ma-stress, lalo ay hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya.
sabi mo, ate? Bingi ka ba o ano? Kainis ka eh. Paulit-ulit tayo. Hindi ako bingi pero nagulat ako eh. Sabi ko, buntis ako. Ate, seryoso ka ba talaga dyan? Oo nga. Tingin mo sa akin nagbibiro, wala namang nakakatawa ha? Malamang seryoso ako. Teka, kunin ko sa drawer yung pregnancy test ko para maniwala ka. Ginagawa mo pa akong sinungaling eh. Diyan ka lang ha, kukunin ko lang. Hindi kita ginagawang sinungaling, ate. Hindi lang talaga ako makapaniwala na... Oh, ito. Nakita ko na. Ayan, tingnan mo. 3 beses ko pa inulit yan para makasigurado. Dali, tingnan mo. Shucks. Buntis ka nga. Sabi sa'yo eh. Bakit parang ayos lang sa'yo? Hindi ka ba nag-aalala? Anong hindi? Mukha lang akong di nag-aalala. Pero natatakot na talaga ako lalo't pag nalaman to nila mama at papa. Naku, lagot ka talaga sa kanila, ate. Lalo na kay papa. Wow! Salamat sa pagpapalakas ng loob ah. Hala, sina mama at papa na yata yun. Teka, pagbubuksan ko lang sila ng pinto. Ma! Pa! Nandito na pala kayo? Bakit parang nakakita ko ng multo? Po! Naku, hindi po ah. Natagalan kami ng papa mo sa pag-grocery kasi ang haba ng pila sa cashier. Tapos itong tatay nyo napaka-mainipin. Giselle, kunin mo nga itong mga pinamili namin at dalhin mo ron sa mesa. Bumili na rin kami ng hapunan natin. Sige po, ma. Ay, makaupo nga muna. Nakakangalay tumayo sa mahabang pilang yon. Joanna, anong ginagawa mo dyan? Po? Wala po. Anong wala? Saka himala, nandito ka yata sa bahay dati-rate lagi kang ginagabi umuwi. Huwag mong sabihin na may sakit ka kaya bigla kang umuwi ng maaga, ha? Ay, may sakit nga po si ate. Kanina pa di maayos yung pakiramdam niya eh. Hoy, Giselle! Napakadaldal mo talaga. Bakit? Totoo naman, di ba? May lagnat ka ba, anak? Wala po, Nay. Pero tama po si Giselle. Hindi po maayos ang pakiramdam ko. Ano ba kasing nangyari at saka ano ba yung hawak mo? Ha? Wala po. Anong wala? Ako nga huwag mo pinaglololoko, Joanna. Baka gusto mong tamaan ka. Sige ka. Ano nga ba yan ha, Joanna? Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo ni Mama. Ano yon, anak? Pero pangako nyo na hindi po kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Ano ba kasi yun? Buntis po ako. Ano? Anak ka naman ng lintik, Joanna. Wala ka na talagang ginawang matino. Huminahon po kayo pa. Pa, baka mapano po kayo eh. Paano ako ihinahon napakasira ulo nitong kapatid mo? Nung nakaraan lang nalaman namin ang nanay niyo ang ginagawa niyang pagbubulakbul sa klase at pagsisinungaling sa amin. Tapos ngayon sasabihan niya kami na buntis siya. Napakapasaway mo talaga, Joanna. Wala ka nang dinala sa pamilyang to, kundi sakit ang ulo. Buti ba lumayas ka na? Pa naman! Maawa kayo sa akin! Bakit? Naawa ka ba sa amin ng nanay mo? Arnulfo, wag mo naman palayasin ang anak natin! At bakit hindi? Masyadong sungay lang anak mong yan. Sarili lang din niya sinusunod niya, kaya ngayon matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Papa Dudut, sinubukan kong mawala ng pakialam sa ate ko pero noong sabihin niyang buntis siya at kamunti ka nang itakwil ng mga magulang namin ay naawa at nakisimpatya agad ako sa kanya. Kinausap at pinigilan ko nga ang papa namin na palayasin siya sa bahay lalo't wala naman siyang mapupuntahan at baka mapahamak pa siya sa labas. Dahil sa pakiusap ko ay nakumbinsi ko naman ang mga magulang namin na huwag nang itakwil si ate. Pero galit pa rin sila sa kanya. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil masakit talaga sa ulo ang ginawa ni ate Joanna. Ewan ko ba naman sa ate kong yon kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para pumasok sa isang bagay na hindi naman siya handa at labis din naman niyang pinagsisihan sa huli.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide si Ate Joanna na buhayin ang baby na nasa sinapupunan niya. Pero hindi yun naging madali dahil masela ng pagbubuntis niya. Hindi kasi makapit ang baby niya. Kami ni Mama ang kasama niya sa pagpapatingin sa doktor. Sobra talaga kaming na-stress at nag-worry para sa dinadala niya. Pero hindi nagtagal ay naging okay naman si ate at noong tuluyan na siyang nalayo sa disgrasya ay saka lamang kami napanatag. Dahil nga lumalaki na ang tiyan ni ate ay nagpasya siyang huminto sa pag-aaral. Nahihiya na raw kasi siyang pumasok gayong pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng iba niyang kaklase. Sa bahay ay nagbuhay prinsesa ang ate ko. Dahil sa kanyang kondisyon ay kung todo asikaso kami sa kanya. Lalo na ako. Kaya lang minsan ay napapansin ko na sinasamantala na yon ng magaling kong kapatid. Halimbawa, kahit na madali naman para sa kanyang gawin o kunin ang isang bagay, ay iuutos niya pa talaga sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinilang ni ate ang kanyang baby at nagdala yon ng labis na saya sa aming pamilya. Kahit nga si Papa, nung una ay walang kaamor-amor sa bata ay bigla na lamang naging magiliw sa kanyang apo. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkatrabaho. Katulong na ako ni Papa sa pagtataguyod sa aming pamilya, lalo't nakafocus lamang si ate sa pag-aalaga sa baby niya. Nag-live-in na rin pala sila ng boyfriend niyang si Mike sa bahay. Kaya lang meron akong natuklasang hindi magandang pag-uugali nito. Siguradong matutuwa si Ate Joanna sa mga damit na binili ko para sa anak niya. Ang mumura at saka ang cute-cute. Halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Ate! Ate Joanna! Giselle! Giselle, tulungan mo ako! Hayop ka, Mike! Ano ginagawa mo sa ate ko? Itiwan mo siya, walang iyak ka! Aray! Aray ko! Giselle! Tigilan mo nga ako! Hayop ka! Ano ginagawa mo sa ate ko? Huwag kang makialam dito, ha? Hindi ka kasali dito! Anong hindi kasali? Ate ko yung sinasaktan mo! Okay ka naman sa sinasaktan. Tinuturuan ko lang naman siya kung paano magluto ng maayos. Ang tanda-tanda na kasi nitong ate mo, hindi pa rin marunong magluto. Kung hindi sunog, walang lasa. Alam mo namang hindi ako marunong magluto, di ba? Kaya nga tinuturuan kita, di ba? Hindi mo siya tinuturuan eh. Sinasaktan mo siya. Hindi naman hihingi ng saklolo at iiyak yung ate ko kung hindi mo siya inaagrabyado. Isusumbong kita sa mama namin. Asa na ba siya? Ma! Mama! Wala si Mama rito, Giselle. Umalis siya, may pinuntahan. Kami lang ni Mike ang nandito tsaka yung anak namin. Ang OA mo talaga, Giselle, no? Magsusumbong ka pa talaga sa nanay mo, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka ba nakikinig? Gusto ko lang kumain ng masarap. Bakit hindi ikaw magluto para sa sarili mo? Bakit kailangan mo pang utusan ng ate ko? Hindi nga yan magkanda ugaga sa pag-aalaga sa anak niya. Baldado ka ba? Hindi ka ba marunong magluto mag-isa? Di magawain nyo naman yan. Kayo mga babae. At ang mga babae, dapat pinagsisilbihan ng mga lalaki. Hoy! For your information, wala na tayo sa sinaunang panahon para sa kaisipan mong ganyan. Katamaran na yung pinaiiral mo at namimisikal ka na rin. Ay, sabihin mo ate, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking to? Maraming beses na rin. Anak ng tipaklong naman, no? Ang pakasumbongera mo talaga, no? Bakit? Totoo naman ah. Sinasaktan mo naman talaga ako. Sinusuntok, tinatadyakan, sinisipa. Lahat yun tiniis ko. Lahat yun sinarili ko para hindi makahalata ang pamilya ko. Kasi mahal kita at umaasa ako na magbabago ka. Ate naman! Baka mamatay ka na
alam pero hindi pa nangyari yung bagay na yun. Alam mo Mike, sumusobra ka na eh. Maling-mali ka ng pamilyang binangga dahil pag nalaman ng mga magulang namin ang ginagawa mo kay ate, siguradong idedemanda ka nila. Wala namang ganyanan, Giselle. Anong walang ganyanan? Sana naisip mo yan bago mo pinagbuhatan ng kamay ang kapatid ko. Anong klaseng lalaki ka? Napakawalang kwenta mo! Papa Dudut, dahil sa takot ni Mike na magsumbong sa parents namin at mademanda, ay agad siyang lumayas sa bahay namin. Pagkatapos ay inalo ko ang umiiyak kong kapatid para patahanin Papa Dudut. Kinausap ko siya at nalaman ko na ilang buwan na pala siyang sinasaktan ng siraulo niyang kinakasama, ngunit sinosolo lamang niya ang problema. Naawa tuloy ako sa kanya kaya dinamayan ko siya. Pagkatapos ay hindi na bumalik sa bahay namin si Mike kaya nag-decide si Ate Joanna na maghanap ng trabaho para may maipambuhay sa kanyang anak. Hindi kasi namin kayang sagutin ang malaking bahagi ng pangangailangan ng pamangkin ko dahil may iba rin kaming binabayaran na bills ni Papa at bumibili rin kami ng pagkain sa bahay. Si Mama naman ay nag-aalaga sa anak ni Ate Joanna noong natanggap siya sa isang bar bilang waitress. Pero makalipas ang 2 buwan, meron akong nalaman tungkol sa kanyang trabaho na labis kong kinagalit, Papa Dudut. Mag-usap nga tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Tsaka bakit ang aga-aga nagagalit ka na dyan? Hindi ba pwedeng simulan mo ang araw mo na may ngiti sa labi? Hindi. Pagkatapos ng mga nalaman ko dyan sa labasan nung bumili ako ng almusal. Ano ba kasi yun? Aga-aga nakikichismis ka. Yun na nga. Wala naman sana akong pakialam kung ibang tao yung pinagchichismisan ng mga kapitbahay natin dyan eh. Kilala mo naman ako ate. Hindi ako mahilig dyan pero naintriga kasi ako sa pinag-uusapan nila nung tawagin ako at kausapin ng isa sa kanila eh. Si Aling Bebang. Oh, ano bang sinabi sa'yo ng babae na yun? Na hindi ka lang daw basta serbidora dun sa bar na pinapasukan mo. Kasi nagbebenta ka raw din ng katawan mo. Totoo ba yun? Ibig sabihin, totoo nga! Pwede bang kumalma ka? Natutulig na tenga ko kakasigaw mo eh. Paano ko kakalma? Alam na ba to ni na mama at papa? Gaga ka ba? Siyempre hindi. Pag nalaman nila siguradong itatakwil na talaga ako ni Papa. Lagot ako doon. Kaya kung ayaw mong magkagulo tayo, manahimik ka. Itikom mo yung bibig mo ha? Ate naman, bakit ka naman umabot sa ganong bagay? Sa doon ako kumikita ng malaki eh. Palalagpasin ko pa ba yung tsansa? Napakaliit ng sinusweldo ko sa pagseserbidora. Kailangan kong maghanap ng malaki-laki ang kitaan para mabili ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Ate, marami namang ibang trabaho dyan eh. Yung hindi mo kailangan magbenta ng katawan. Tumigil ka nga, Giselle. May makarinig pa sa'yo dyan eh. Ikaw kasi. Masyado ka kasing padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Tsaka pinag-isipan ko naman to ng maraming beses bago ko ginawa. Wala lang talaga akong choice. Lalo't mag-isa na lang akong bumubuhay sa anak ko. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Paano ko naman naging kasalanan yan? Hindi ko sana to papasukin kung di mo tinakot si Mike na ipapademanda mo siya. Sana, hindi umalis ang damuhong yun. Eh di sana, may katulong ako sa pagtataguyod sa anak namin ngayon. Pero ate, sinasaktan ka niya. Pag hinayaan mo siya na gawin yun sa'yo, baka mapatay ka na niya. Gusto mo bang mangyari yun? Alam mo, tama si Mike eh. Ang OA mo. Tingin mo naman papayag akong mamatay. Di naulila na ng maaga yung anak namin. Ay naku naman. Isip-isip din, Giselle. Hindi yung puro bugso lang damdamin ang pinapairal mo. Kaya ka siguro ganyan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Ni hindi ka naman iniwan ng kinakasama mo. At wala ka namang binubuhay na anak. Kaya pwede ba, Giselle? Huwag mo na lang akong pakialaman, okay? Kung gusto kong dumiskarte sa ganitong paraan, hayaan mo na lang ako. Buhay mo na lang ang pakialaman mo. Huwag na yung sakin. Kasi nakakapikon ka na eh. Sa lahat na lang ng bagay na ginagawa ko nandyan ka. Masyado kang pakialamera. Kanya-kanya na lang tayo para walang gulo.
Papa Dudut, nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Joanna. Lalo't kapakanan lamang niya ang iniisip ko ng mga panahong yon. Bagaman aminado rin ako na nadala ako ng galit kaya pinagbantaan kong ipademanda ang kinakasama niya. Ngunit kahit kailan ay hindi ako naghangad na mapasama siya. Saka ginagawa naman namin ang lahat ni Papa upang itaguyod sila ng anak niya kasabay ng pagtataguyod sa aming pamilya. Dahil sa away naming yon ni Ate Joanna ay may sugat sa aking puso na muling nagbukas. Yun din ang sugat na unti-unti na noong naghihilom na resulta ng mga away at hindi namin pagkakasundo ang dalawa. Nagsisi rin ako. At nasabi ko tuloy sa aking sarili na sana'y hindi na lamang ako nakialam sa relasyon nila. Sana Papa Dudut ay hinayaan ko na lamang siya na tratuhin ng mali ng kinakasama niya para hindi na niya ako masumbatan at matawag na pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hinayaan ko na lamang at hindi na nakialam kay ate sa buhay niya para hindi na ako ma-stress. Kaya nga kahit nag-aaway sila ng parents namin matapos nilang malaman ang totoo niyang trabaho ay wala na akong pakialam. Sa huli ay wala na rin namang nagawa ang mga magulang namin. Kaya hinayaan na lang namin si ate, Papa Dudut. Nakikita naman namin na nasusustentuhan niya ang kanyang anak kaya hindi na namin siya pinapakialaman sa diskarte niya sa buhay niya. Pero hindi naman nagkulang ng pagpapayo ang mama namin na pag-isipan pa rin daw ni ate ang mga desisyon niya sa buhay niya. At ang magiging bunga nito, kinatagalan. Bagay na pinagsawalang bahala lamang ng kapatid ko. Tapos ay hindi nagtagal ay napansin na lang namin na nagbubuhay dalaga na siya. May mga punto na kasi na hindi na niya inaalagaan at inuuwian ang anak niya kesyo abala siya sa ibang bagay. Pag nasa bahay naman siya ay hindi niya inaalagaan ang kanyang anak. Kaya nakakasama ng loob dahil kawawa naman ang pamangkin ko, Papa Dudut. Dahil sa mga napansin kong yon ay kinumpronta ko ulit siya. Ate, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa at kalmot? Sinong gumawa niyan sa'yo? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila mama at papa. Natutulog na sila oh. Hinaan mo lang yung boses mo. Paano ko hihinaan? Nag-aalala ako. Napaaway ka ba? Sino nakaaway mo? Oo eh. Napaaway nga ako. At si Bebang ang gumawa nito sa akin. Bakit naman sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Huwag ka na ng maraming tanong. Napaka-chismosa mo. Tsaka, bakit bigla kaya ata nagkaroon ng pakialam sa akin, ha? Eh nung nakaraan lang halos di mo ko kinakausap. Natural, magkapatid tayo. Tsaka pagkatapos ko makita yung mga galos mo, kalmot at pasa nag-alala talaga ako. Tsaka umiwas lang naman ako sa'yo nun kasi nakakasama ka ng loob Alam mo kahit kailan, masyado ka talagang maramdamin, Giselle. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko, ate. Bakit sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Paano? Nahuli niya kami nung asawa niya na naglalampungan dun sa motel na pinagdalhan sa akin ng kulokoy na yun. Natiktikan pala kami ng asawa niyang dambuhala kaya huli. Ano? Ate naman! Bakit ba? Alam mo naman na trabaho ko to, di ba? Oo nga, pero asawa pa talaga ni Aling Bebang ang kinalantari mo. Nakakaluka ka naman anong magagawa ko kung naglalaway sa akin yung asawa niya? Lagi ko nga yung nakikita sa bar na pinagtatrabahuhan ko Yun pala, lihim na akong pinagnanasahan. Kaya nung inalok na ako ng malaking pera, hindi na ako nagdalawang isip Kaya lang di maingat Nabugbog tuloy kami pareho ng asawa niyang balyena. Kanina, dambuhala. Ngayon naman, balyena. Tigilan mo na ang panlalait ng tao, ate. Tigilan mo rin ang pagkukunwaring mabait. Alam kong hindi ka rin malinis, no? Kaya huwag kang magbanal-banalan dyan. Anong pinagsasabi mo Kumpara naman sa akin, grabe yung pinaggagawa mo.
Hindi mo na naisip ang kahihiyan ng pamilya natin nung pinasok mo yung trabaho mo. Pati yung anak mo. Ano na lang ang sasabihin niya pag lumaki na siya at nalaman niya na ang nanay niya pakawalang babae? Wala akong pakialam. Tsaka subukan lang niyang ikahiya ako. Ibabalik ko siya sa matres ko. Teka nga, bakit ba masyado kang OA, Giselle? Ako nga walang pakialam sa nangyayari eh. Gagaling din naman tong mga sugat at galos ko. Tuloy ang buhay, ika nga. Ikaw lang tong problemado dyan eh. Samantalang ako relax lang. Alam mo, mabuti pa matulog ka na nga dun. Gagamutin ko lang tong mga sugat at galos ko tapos susunod na ako. Sige na, ayaw na kitang kausap eh. Masyado kang maraming sinasabi na nakakainis. Sige na, alis na. Ay, ewan ko sa'yo ate. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga pinaggagawa mo. Kasi baka magsisi ka at sabihin mo na hindi kami nagpaalala. Papa Dudut, na-realize ko na kahit ano pa ang gawin at sabihin sa akin ng ate ko, ay nananatili pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Kaya siguro sa abot ng makakaya ko ay kinakausap ko siya ng matino. Kaya lang bastos ang kapatid ko at pinapalabas pa niya na kami ang masama dahil nakikialam daw kami sa kanya. Kaya nga simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na ayoko na talagang makialam pa. Na bahala na siya sa buhay niya anuman ang gawin niya. Malungkot at masakit para sa akin na magtanim ng galit para sa kapatid ko. Kaya nga pinatawad ko na lamang siya nang hindi na siya muling kinakausap. Sa anak na lamang niya ako may pakialam ng mga panahong yon na inaalagaan pa rin ng mama namin. In fact, mas close pa nga sa amin ang anak niya kesa sa kanya. Masasabi ko na gumaan at natahimik ang buhay ko noong hindi ko na pinansin si Ate Joanna. Pero makaraan lamang ng ilang buwan ay may nangyari na naman, Papa Dudut. Bakit mo naman ginamit ang number ko para gawing reference ng mga pinagkakautangan mo? Ay, sa akin tuloy sila tawag ng tawag. Huwag mong sagutin. I-block mo. Problema ba yun? Dali-daling solusyonan pinoproblema mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Tingin mo di ko ginawang bagay na yan? Pues ginawa ko na yan bago pa ako nagsabi sa'yo. Pero ang dami pa rin kasi talagang tumatawag Araw-araw ibang number. Meron pa ngang nagbabanta sa akin na kapag hindi ka raw nagbayad, ako nang sisingilin. Hayaan mo lang sila. Hanggang pagbabanta lang naman ang kaya ng mga yan Tsaka, bakit ka nila sisingilin? Ako naman ang nangutang. Ayun na nga, ikaw ang nangutang. Ang dami mong utang. Saan mo ba ginagastos yung mga perang yun? Pwede ba? Wala ka nang pakialam dun. Anong wala? Dapat meron akong pakialam kasi akong binubwisit ng mga pinagkakautangan mo. Hayaan mo, babayaran ko rin naman sila Paunti-unti lang. Mahinang kalaban. Teka nga ate, napapansin ko parang ilang araw na yung ubo mo Alam mo lahat na lang napapansin mo. Manawa ka naman. Hindi ko na sana papansinin pero baka naman mahawaan mong anak mo kakaubo mo dyan. Hindi yan. Layo naman ako sa kanya pag umuubo Wala ka bang iniinom na gamot? Ang totoo, kahit anong gamot ang inumin ko di naman tumatalab sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nito kasing nakalipas lagi akong may sakit. Kung hindi ubo, sipon naman at lagnat. Dami ko na rin iniinom na gamot pero parang hindi naman tumatalab Pabalik-balik lang. Tapos nanlalambot pa ako. Naku, mukha ka nga ring matamlay. Teka, nilalagnat ka ba? Medyo mainit nga ako Ay naku, baka naman kailangan mo pang magpatingin sa doktor, ha? Baka kung ano na yan. Ayoko, wala akong pera. Anong wala kang pera? Ang dami mo ngang utang. Utang lang pero wala pa nga akong pambayad. Tsaka paano ako makakapagtrabaho kung ganitong nanghihina ang katawan ko? Peste naman kasing sakit to Nakikisabay pa. Ate,
Mabuti pa magpa-check up ka na. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Wala nga akong pera. Basta, ako nang bahala. Anong ikaw na ang bahala? Ako na magbabayad pampacheck up mo. May naitatabi pa naman ako dito kahit konti. Tsaka, nag-aalala na ako sa'yo, te. Baka mapano ka na dyan, lalo na tagal mo na palang may sakit. Ay nako, parang ito lang naman eh. Gagaling din ako. Pero mas mabilis kang gagaling kung magpapatingin ka sa doktor at iinom ng tamang gamot. Ay, kaya pwede ba ate, makinig ka naman sa akin? Kahit ngayon lang oh. Alam ko na ikaw ang mas matanda sa ating dalawa. Ikaw nga yung ate, di ba? Pero sa pagkakataong to, hayaan mo naman ako natulungan ka. Isipin mo na lang, pag gumaling ka, makakapagtrabaho ka na ulit at mababayaran mo na yung mga utang mo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta, hindi ko babayaran sa'yo yung gagastusin mo sa pagpapadoktor ko ha. Oo, kahit hindi mo nabayaran, tulong ko na yun sa'yo. Papa Dudut, pinagamot ko nga si Ate Joanna dahil labis akong nagwo-worry sa kanyang kalagayan. Ngunit ang simpleng sakit na pala na yon ang magiging mitya ng mas malaking dagok na kakaharapin ng aming pamilya. Kasunod kasi noon ay nagkaroon siya ng iba't ibang sakit na komplikasyon na pala ng mas malalang sakit na meron siya ng panahong yon. Natuklasan namin na nagpositibo sa HIV si Ate Joanna. Gumuho talaga ang mundo namin nang malaman namin ang totoong sakit ni Ate Joanna na posible niyang nakuha dahil sa trabahong pinasok niya. Sobrang sakit para sa amin. Lalo na kina mama at papa na makita ang unti-unting nagiging matamlay si Ate Joanna. Habang tumatagal kasi ay humihina ang kanyang resistensya ng dahil sa sakit niya. Ilang taon ding nakipaglaban sa sakit niya si ate bago siya bumigay at tuluyang natulog sa kamatayan nito lamang 2024. Naulila niya ang kaisa-isa niyang anak. Ngunit nangako ako sa kanya bago siya mawala na aalagaan ko ang pamangkin ko. Mamahalin at hinding-hindi pababayaan. Alam ko na kahit papaano'y panatag na nilisa ni Ate Joanna ang mundong ito. Yun ang rason kung bakit ako na ang tumatayong guardian ng pamangkin ko. Mahal na mahal ko siya at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan ng mama niya noong araw ay sinantabi ko na yon. Mas nanaig kasi sa akin ang pagpapatawad at pag-ibig, lalo na at kadugo ko sila at pamilya kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin at itampok sa programa po ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Giselle. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.